Kung dati po ay mano-mano pa ang sistema sa isang sari-sari store, pues asahan na ang pagiging high-tech ng inyong mga suking tindahan sa mga susunod na araw. Sa pamamagitan po yan ng isang mobile application, mas mapapadali na raw ang pamamalakad sa mga tindahan gaya ng pagpapalista ng utang at mga nabentang paninda. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Joseph, sa mga sari-sari store tulad nito na uso yung bawal umutang ngayon, bukas pwede at madali magtayo raw ng sari-sari store pero mahirap ding i-manage at yan ang pakitulungan ng mga mobile app na ito. Narito ang paandar. Ate, pabili. Lista muna. Sanay na si Mercy sa mga linyang ito tuwing may umuutang sa kanyang sari-sari store. Pero mas high-tech na ngayon. Bagamat may umuutang pa rin, di na kailangang ilista sa notebook. May smartphone application na para rito. Masakit din po sa ulo yung transaction, lalo na kapag may mga customer na makukulit. Hahanapin mo pa lahat dun sa phone na yon kasi iisa-isay mo pa. Hindi kagaya ngayon na isang ano mo na lang, sasabihin mo na, lalabas na po yung number. Isang grupo ng mga Pilipinong IT expert ang lumikha ng dalawang mobile app para sa mga may sari-sari store. Ito ang SariLoad, mas pinadaling sistema para magtinda ng e-load. Natatandaan ng mga numero ng mga kliyente, digital ding na ililista ang mga may utang. Narito naman ang SariScan. Maaari nang maging barcode scanner ang smartphone o tablet. Parang nasa grocery lang. Meron ding statistics para mabantayan ang galaw ng negosyo. Siyempre, ang pinakamalaking problema minsan sa mga maliliit na tindahan, hindi nila alam kung magkano yung kinikita nila or minsan may mga kupit, ganyan. So may loss sila sa benta. Ngayon with yung mga apps na gamit nila, alam na nila eksakto kung magkano yung kinikita nila, magkano yung nalulugi. Sa isang ulat noong 2009, posibleng may mahigit 700,000 na mga micro-entrepreneurs sa Pilipinas. Kasama na riyan yung mga may-ari ng mga sari-sari store. Posible raw na mas mataas pa ang bilang na yan dahil sino mang may pwesto, puhunan at diskarte, pwede na magkaroon ng sariling tindahan. Dinisenyo ng mga software developer ang mga app para sa mga walang gaanong karanasan sa makabagong teknolohiya ng touchscreen at smartphones. Magkakaroon ng access ang publiko sa mga app na ito sa mga susunod na buwan. Yung basics ng financial literacy, tinuturo namin sa mga nanay. Yung pinaka-challenge kasi is, kung papasok ka sa isang negosyo and walang nagturo sa'yo, wala kang masyadong experience, malaking chance na matatalo ka. Mawawala yung pera mo. So Joseph, ang siguro challenge daw o downside siguro ay yung kanilang intended market ay hindi talaga ganun ka-familiar sa technology. And of course, you have to buy talaga yung an enabled na smartphone or tablet to make it work. Balik sa'yo, Joseph. Alright, maraming salamat, Bam Alegre, at sa iyong paandar.